Hi guys! Good morning! It's another day and day off pa rin ako today. Kaya susulitin ko na naman yung aking araw sa gubat. Pasensya na kayo guys ha kapag hindi talaga ako lagi nakatingin sa camera. Kasi yung mata ko, habang naglalakad ako, patingin-tingin na yan kung saan-saan. Kasi tinitingnan ko yung mga area kung saan may signs na mushroom ka pa para hindi ko siya ma-miss. Kasi ngayon, sobrang mahirap na talaga maghanap ng mushrooms kasi nga autumn na dito sa amin and naglagas na talaga. Yung mga dahon is nahuhulog na sa ground. Kaya yung mga mushrooms is natatabunan na rin sila ng mga dried leaves. Lalo na itong kuivu. Yung ganyan, kuivu. Hindi nyo makita. Basta ito guys, oh, itong nasa likod ko, yung may yellow na mga dahon. Yan is kuivu. Yan yung puno dito na meron siyang white na katawan. Tapos, yung dahon niyan is yung ginagamit ng mga fiends na pang palo-palo sa katawan nila kapag nagsasauna sila. And it has a very nice smell and it's very therapeutic for the skin. So, ngayon, itong gubat na to is sobrang lapit na to sa bahay namin. Naglakad lang ako papunta dito. Hindi ako gumamit ng sasakyan kasi sobrang lapit niya lang nga. So, maghahanap tayo dito ng mushroom. Sana naman meron tayong mahanap. And meron ding road dito. Itong road na to is ito yung papunta doon sa hunting club nila Nico. Pero malayo pa yun. Hindi na tayo pupunta doon. Dito lang tayo banda malapit kasi wala akong dalang plastic. So, ang dala ko lang is itong aking basket. Ito lang talaga ang binibit-bit ko palagi. Kasi nga, hindi ko kaya magbit-bit ng malaking basket. Kasi masasangit-sangit talaga siya masasangit talaga siya sa mga stems kapag naglalakad ako sa loob ng gubat. So, let's start looking mushrooms. Tingnan natin dito kasi meron akong nakita dito na may sign na may tumubo ng mga mushroom. Pero, kung meron ba tayong mahanap? This one is chanterelle. And tumubo siya under the moss. Sana meron pa dito, no? Pero ito lang isa nakita ko, guys. Hindi ko alam saan nakatago yung ibang mushroom. Hindi pa naman ako nag-pick dito banda sa labas. Pero nung kasama ko si Des, dun kami sa loob ng gubat na to nag-pick. Wala na dito. So, try natin pumasok doon sa loob. Pero tingnan muna natin dito sa may labas banda kung meron pang mga mushrooms. Dito na side is merong tumubo na chanterelle. Yan siya, oh. Maliliit pa sila. Siguro sa mga susunod na mga taon, dadami din ito dito. So, ang ginagawa ko talaga, tinatanggal ko lang yung dulo para hindi masyadong madumi pag nasa basket. Ito pa dito, oh, meron, oh. Nasira siya, guys. Siguro may naglakad dito na animal ba. Yung mga deer, mahilig ganyan sila maglakad dito sa loob ng forest, guys. Kaya, nasisira din yung ibang chanterelles or yung mga mushrooms. Like ito, natanggal yung niya. Pero that is fine. Kasi yung mga animals na yun, kumakain din yan sila ng mga mushrooms sa forest. They know what is edible and not. Dito meron pang isa, oh. Ito pa guys, oh, meron pa dito. Meron pa rin palang tumutubo dito ng mga chanterelles, uy. Yung pagbabrush ng mga chanterelles, guys, usually sa bahay ko talaga siyang ginagawa. Dito, meron pa ditong tumubo. Pero maliliit sila, guys. Maliliit pa yung chanterelle. Hindi pa ganun karami yung tawag nito. May silim dito sa area na to, kaya hindi pa ganun karami yung mga chanterelles na tumutubo. Pero this is already okay. This is already good. Dito, may tumubo din dito na funnel chanterelle. Itong tawag nila sa Finnish is Sopilova havero. Ganyan lang ang paglinis niyan, guys.
Ito dito. So, yung kukunin ko lang ng mga funnel chanterelle is yung malalaki lang talaga para madali silang malinis. Oh, 'di ba? Ang ganda, 'di ba? Tapos ganyan talaga yan tumubo yung mga funnel chanterelle o yung in group talaga sila. So, kunin ko to. Yan, may masasama talaga na moss. Pero ito, hindi mo na siya kailangan takpan pa kasi maano na siya tawag nito. Yung kanyang mycelium is nasa ground talaga yan sa ilalim. And every year, bumabalik at bumabalik talaga itong itong ganitong mushroom na to sa same place. O, diba, malinis na siya. Ito pa dito may malaki. Diba? Sarap to sa pansit. Ito dito na side guys, meron pa. Pero yung iba is maliliit pa. So yung kukunin ko is yung mga malalaki lang. Ito dito marami Sarap talaga nguha ng mushroom sa forest guys. Yan Diba? Tanggalin lang natin yung dulo. Nalinis na. Ito dito banda meron pa hulog. Hala guys, dito may chanterelles. Tingnan nyo to. Chanterelle yan. Ang ganda Diba? Meron pa ako nakita dito isa. Ito Ito dito Yan Hi! Gapa kaayo siya guys. As in. Hindi talaga nag-fail yung chanterelle guys. Marami pa rin talaga sila kahit na autumn na. Pero ito naman kasing chanterelle, autumn and talaga late summer and autumn talaga sila pag nagsisilabasan. Yan dalawa yan. Guys, tingnan nyo to. Konting hakbang lang. Meron na naman. Uy! Kita nyo si Mr. Slug. Ando, nagulat ako Excuse me, Mr. Slug. Diba? Ang linis guys. Sobrang ganda Ito guys, para siyang chanterelle. Pero hindi ito chanterelle. Kasi ganyan yung itsura niya Para siyang chanterelle pero hindi. Kaya you should know what you pick in the forest kasi marami talagang poisonous na mushroom sa loob ng gubat ng Finland din. Ito guys, ito chanterelle talaga to. Makikilala mo naman kaagad ang chanterelle kasi distinct yung kanyang color. Tapos yung ilalim niya guys is ganito siya Ganito yung kanyang ilalim. So, ito talaga is chanterelle. So, linisin ko lang to. Ayan. Para siyang nakat kasi may moss. Ayan. So, ito lang yung tinatanggal ko talaga. Tapos, konting brush sa bahay. Tapos, panglaman na ng tiyan. Ang ganda, diba? Uy! Dito na side meron pa! Yan Ay, nahati na siya guys. Ito pa meron pa dito. Kasi meron sigurong dumaan dito na animals. Kaya napaka na siya ba. Maganda pa. Guwapa pa kayo. Pwede pa kayo pang laman ng tiyan. Diba? Dalawa.
Tapos meron din ditong Sopilo Vahavero. Ganito tumubo ang Sopilo. Malapit sa mga puno-puno na tawag nito. Mga ugat-ugat ba? Tapos may mga patay na mga stem. Yan tapos sa mossy area yan sila tutubo. Ito is another Sopilo Vahavero or yung Fanal Chantarelle. Ang ganda niya. Ito pa. Tanggalin lang natin yung dulo niya. Tapos, yun na yun. Malinis na. Dito na side ng forest, maliliit yung mga chanterelle ba. Pero alam mo talaga pag chanterelle guys, kasi yung ilalim niya ganyan oh. Meron siyang mga line na ganyan oh. Ito meron pa dito oh. Isa lang ba to? Parang isa lang siya. Ang ganda. Dapat magdahan-dahan sa forest na to guys. Kasi yung mga mushroom sa ilalim siya ng most tumutubo yan oh. Sobrang linis. Gwapa kaayo siya guys. Diba? Gwapa? Dari dapita na apoy ning tubo oh. Dito banda oh meron din oh. Yan oh. Ay putol man oy. Ayun yung kanyang karugtong sa ilalim. Okay na yan. Ito pa oh. Diba? Ito oh, meron pa dito oh. Hala, nasa ilalim talaga sila ng moss. Baka marami to dito no. Nasa ilalim lang ng moss ba. I-check ko ng maigi baka. Maapakan ko yung iba, sayang naman. Guys, matutuwa kayo sa nahanap ko. Uy, gwapa kayo siya. As in, good. As in. Hala, hindi ko siya napansin. Hindi ko talaga siya napansin. Oh my God, ayun pa. Nakita ko na. Guys, nakita ko na. Nakakita na ako. Oh my God, guys. Ito na yung second place. Sa another place. Ay, kinakabahan ako. Kinakabahan ako, guys. Guys, tingnan nyo to kung ano yung nakita ko. Tingnan nyo to. Matutuwa kayo sa nakita ko, guys. Guys, naapakan ko na. Pero tingnan nyo to. Kilala nyo ba yan? Yan o. Ito is yung black chanterelle. Guys, black chanterelles ito. So, ibig sabihin, dito sa lugar na to, may mga black chanterelles pa. Kaya, tingnan natin ng mabuti. Guys, ito pa guys. Ang ganda. Hala, ayun pa. Hala, ayun pa. Oh, hala pa to. Hala, ito guys, oh. Oh, diba ang ganda? Hala, hala, salamat ko. Oh, Lord. As in, kinikilig ako. Ang ganda, guys. Ang ganda-ganda. Guys, ito pa guys. Meron pang black chanterelles dito. OMG! Hala, uy. Hala, baka meron pa dito marami ba? Kailangan ko lang talagang i-explore ng maayos itong gubat na to. Hala, uy. Sobrang mahal nito guys. Alam niyo ba, kinukwento ko to sa workmate ko. Sabi niya, sobrang swerte mo. Kasi ang mahal niyan sa restaurant. Tapos, na-dry ko na ito guys. Yung mga ganito sa bahay. Papakita ko sa inyo next time kapag na-dry na yun lahat. Ayan, oh, ang ganda guys. Ang laki. Guys, ito guys, ang tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Ayan, oh. OMG, ang daming black chanterelles. OMG. Hala, uy, Lord, salamat ko. Oh, you Lord. Sobrang dami nila. Guys, ito guys, oh, sobrang dami. Diba? No. Sobrang hirap hanapin ng mga chanterelles na to. Itong black chanterelles. Hello. Diba? Buti na lang talaga merong ganito dito sa amin. Malapit din pala.
ganda guys. Ang lalaki. Ito pa guys oh. Uy, ako dakuan ni uy. Ang lalaki nila guys, as in. Ito oh. Hala uy. Para ako mauumod ba? Ano yung maumod? Parang madadapa ako sa tuwa. Ito guys oh. Di ba ang ganda? Di ba ang ganda? Kahit maitim, sobrang ganda. Tingnan nyo naman yan. Very unexpected talaga ang forest magbigay ng blessing. Uy, as in, natutuwa talaga ako. Hello. Oh, di ba? Ang gaganda. Kunin ko yung iba. Ito pa, ito pa. Yan oh. Putulin ko lang yung dulo. Tapos pag nilinis yan guys, hatiin siya sa gitna. Paganin. Paganyan. Kasi meron yan siya sa loob minsan mga dumi. May slugs. And we don't want to eat the wrong kind of protein, di ba? Hindi tayo kakain ng slug. Kaya kailangan natin linisin to pagdating sa bahay ng maayos. Yan o, sobrang dami guys. Ano? As in, bro, kung nataranta aning mushroom ba? Bahala kayo dyan. Basta ako natutuwa ako kasi marami akong mushrooms na nakukuha sa forest. Diba? Diba oh? Oh, isa ka kumkuman, daghan ka ayo. Dito pa meron pa, ayun oh, kita niya ba? Ang ganda! Hala, uy, jackpot. Lord, salamat kay Lord. Ang ganda guys oh. Diba? Ang ganda. Meron pa dito. Ito oh. Oh. Diba? Hala, uy, kagwapa, uy. Harap pa, ay. Yan. Oh. Asa pa man ang uban, ani? Where are the others? Hanapin natin. Andito lang yan sa paligid-ligid. Guys, ito pa. Ang ganda. Yan oh. Tanggalin natin yung tangkay dito para maiwan siya sa gubat. Tapos, dumami sa susunod na taon, diba? Ito pa, oh. Ito po, meron pa dito. Hala. First time. First time ko talaga this year na makakita ng black chanterelle. Tawid tayo dito sa puno na natumba siya guys, or dahil sa hangin siguro yan siya ba. Dito na side, yung mga nakikita akong mga itim-itim pero hindi ko alam kung ano yung mga ganyan. Yung mga ganyan siya oh. Pero siguro another kind of mushroom yan siya. Pero yung hinahanap natin na itim is yung black chanterelle lang. And sobrang hirap niyang hanapin. Kasi ang galing nilang magtago. Ang galing nilang mag-camouflage. Hello? Ay, sorry. Guys, tignan nyo. Tingnan nyo dito. Asin. Yan o. Kita nyo? Hala, salamat. Salamat kayo to ara pa oh. Hala, daghan sila diri banda guys. Hala, daghan banda diri ah. Ito pulutin ko muna to kasi medyo maliit, baka maapakan ko, sayang. Yan oh. Dito na side guys, yan oh. Nasa ilalim ng moss. Di pa? Yan oh. Hello. Tuara po. Tuara po. Ayan o. Tiara. Diba? Naiihi na ako. Mamaya na ako iihi. Kunin ko muna itong mga chanterelles na to. Itong black chanterelles kasi mahirap hanapin. Ito pa dito guys oh. Yan oh. Nasa ilalim siya ng moss. Yan o. Ito o. Ang ganda. Itim na itim siya guys.
Black chanterelle. Dito na side, oh, nagtatago. Nagtatago sa ilalim ng mga moss and itong mga blueberries man yan siya. Blueberries, ito na bush guys. Itong may dahon na color green. Diba, oh. Tuwara pa. Narapa. Actually, hindi ko pa natitikman anong lasa nito. But sabi ng friend ko, kapag nagluto daw ako ng pasta, konti lang daw ang ilagay ko. Kasi mas stronger daw yung kanyang lasa compare sa chanterelle talaga. Wala, uy, ito na yung second place guys. May second place na ako. Second place or second secret place ng black chanterelle. Ito pa dito, oh. Ayan, oh. Hindi mo talaga siya mapansin hanggat di mo siya titingnan ng maayos. Diba? Ito pa, oh. Ayan pa, oh. Ayan. Oh, diba? Nasa ilalim lang siya. Nakikita niyo ba mga hinahanap natin guys? Ayan, oh. Ayan, oh. Uy, kagwapa. Gwapa kayo siya. Dito na side. Ayan pa, oh. Di lang talaga siya makita masyado kasi nga mahirap siyang hanapin. Oh, sige nga, kayo nga maghanap kung makita nyo ba kung saan banda. Ito siya guys, oh. Yan, oh. Galing magtago. Ito pa. Ito, oh. Ang ganda. Itim na itim siya guys. Black chanterelle. Ito pa dito, oh. Ayan, oh. Hindi mo talaga siya mapansin hanggat di mo siya titingnan ng maayos. Guys, sobrang saya ko talaga. Lord, thank you so much for these blessings. Oh my God, guys. As in, sobrang natutuwa ako. Hindi to ka-OA-han ha. It's just that I have a lot of things in my head right now. And itong andito ako ngayon sa forest is napaka gandang experience lang siya. And guys, sobrang daming black chanterelles dito. Kinakabahan ako. Baka bigay ito ng engkanto sa akin or ano ba. Ano ba kung ano pinag-iisip ko talaga. Kasi guys, itong forest na to, sobrang weird niya. Sobrang weird ng forest. I don't know why. The feeling is kind of like different. And dito sa lugar na to guys, sobrang daming chanterelles talaga. Yung black chanterelles guys na sobrang hirap hanapin. And I'm so blessed na dito sa lugar na to, sobrang dami guys. Siguro mapupuno yung basket natin today ng black chanterelles. Ang dami guys, as in. Nanyo to dito guys, oh. Yan, oh. Yan, oh. Black chanterelle siya. Pero guys, luma na to. Hindi ko napipilitin ang sarili ko para kunin yan kasi luma na siya. Yan, oh. Sobrang lambot niya na. Lata na siya. Pero doon guys, papunta doon. Sa unahan guys, marami pa. Dito sa ilalim ng ano, meron din, oh. Ayan guys, oh, natumba kasi itong puno dito. Natumba kasi itong puno dito, kaya dito may mga chanterelle dito na tumutubo, itong black chanterelle. Ito, oh. Dito sila sa natumba na puno, guys. Sobrang dami. Hindi ko na gamitin yung aking kutsilyo. Uy! Ito guys, oh. Yan, oh. Sobrang ganda. Naiiyak na ako sa tuwa guys. Sorry naman. Ito pa. Yung iba guys, andyan sa ilalim ng puno. Natumba yung puno guys ng hangin. Kasi nung mga
Nakaraang araw, may parang malakas na ulan na bagyo dito sa amin. Ayan o. Di ba ang ganda? Ito pa dito o. Ito pa. Sobrang ganda. Naiiyak na ako sa tuwa as in. Ito pa o dito o. Na, ano talaga sila ng puno ba? Luma na to. Minaapagid diri adaghan kaayo siya. Ano? Dito siya natumba ng puno. O, ayan o. Ito siya dito o. Dami. Ay, luma naman ito. Ito, ang laki-laki. Ito pa isa. Wow! Ang ganda. Aray, kinagat na ako ng mga lamok. Pero buti na lang walang dengue dito. Dito, ito pa oh. Dami na! Hala, ang lalaki. Uy, ang laki dito. Ang laki. Ang ganda. Sobrang lalaki. Yan pa, oh. Hala. Marami na guys, oh, diba? Ang lalaki guys, so tingnan nyo naman yan. Yan oh. Black chanterelles yan lahat guys. Yung mga malalaki na yan nakikita nyo. Meron isa dito pero lata naman guys. Hindi na natin ipilit yan. Kunin natin yung mga malalaki guys na black chanterelles. Musta Torvis Yeni sa finish ito. Isa sa pinakamahirap na hanapin na mushroom guys. Kasi nga sobrang galing nila mag-blend sa nature. Tapos ang lalaki dito banda guys oh. Uy, dakuan eh. Uy.
Tiyaga niya eh. Buyag kaayo, Jud. Oh, di ba? Oh. Asa mo kitag ingon anak ka gwapa. Itong pero gwapa kaayo. Gwapa kaayo siya. Diba? Black is beauty, gido. Iba talaga ang gawa ni Lord. Grabe, maa-amaze ka na lang sa ganda. Diba? Ah, wait, ito ara pa napagid dito. Pagid na ko na human diri kuha tanan ba. Di ko pa nakukuha lahat talaga, sobrang dami pa. Ito, ang laki oh. Ano pa, oh, dalawa na to. Meron pa isa dito. Ito pa. Ito pa. Yan. Diba? Pong-pong na gid kay siya oh, warag black bouquet. Grabe. Salamat kaayo Lord sa grasya. Ito oh. Hala guys, meron din ditong chantarelle, yung yellow na chantarelle. Ayan oh. Sira naman itong isa. Pero ito oh, maganda oh. Yo, wow. Diba? Uy, ito ara pa di ay dito ah. Ito guys oh, meron pa dito. Hala. Kagwapa ani na chantarelle. Uy. Oh, gwapa kaayo. Ito ara pa jud oh. Ara pa oh. Gwapa uy. Ta, kupahan niya uy. O, diba? Kwapa kaayo. Ito pa dito, meron pa. Uy na. Putol man. Ay, nakailalim yung ano niya sa lupa. Wag na lang. Iyaan na lang natin yan dyan. Meron pa ditong yellow na chantarelle guys. Tabi lang siya nung black chantarelle. Yan o. Diba? Uy, ang ganda. Sobrang ganda ng pagkatubo niya kasi sa ilalim ng moss. Ito pa isa o. Ito pa isa guys. Diba? Dito meron pang black chantarelle. Yan o. Grabe, black and yellow chantarelles at the same place. Yan guys, o black chantarelle or yung Musta Torviesieni. Tapos yung yellow. Magkatabi lang sila guys. Kapitbahay lang sila ni auntie. Diba? Nakuha ni uy. Kagwapa. Nice kayo uy. Limpyo kayo ba? Yun pa doon. Ito pa. Ito arapan yung tubo sa ilalim sa sanga.
jud. Naara pa. Ugto ara pa, aray. Aray. Diba? Gwapa, uy. Ito pa, oh. Maliit. Yan, oh. Tingnan nyo to, guys. Dito lang din. Same place. Same place lang ng mga Musta Torvis Yeni. Andoon pa sa loob yung mga mushrooms. Oh, yung black machantarelles. Kunin natin yan. Ay, nahulog. Nahulog. Ito pa de isa. Meron pa pala isa na iwan. Diba? Ang dami, oh. Ito pa, oh. Diba? Daghan na, oy. Salamat kaayo Ginoo sa grasya. Wala na ba? Baka meron pa dyan. Nanyo yung aking ano, guys, na puno na yung aking basket. Puno na ng black and yellow chanterelles. Wala na ba? Sakati ng aking noo kasi kinagat ako ng lamok. Another secret place natin, guys, ha. Dito maraming black chanterelles. Baka meron pa dito ba? Tingnan natin doon banda. Baka meron pa sa mga ilalim ng mga ano, blueberries. Baka meron pa. Wala naman, guys. Pero balikan natin to sa susunod na mga araw. Baka may tumubo na naman yung iba. Hindi pa nakatubo. Meron pa dito, oh. Palabas na sana ako ng gubat kasi puno na itong aking basket. Tingnan nyo. Puno na, diba? Ay, meron pa ditong chanterelle, guys. Yan, oh, meron pa dito. Yan, oh, hindi ko to nakita kanina. Dumaan na ako dito. Hindi ko nakita. Yan pa, oh, isa. Yan. Ay, dalawa sila, dalawa. Oh, diba? Tagko kayo, gwapa pa jud ng pili ng isa, goy. Guys, andito na ako sa bahay. Ito lahat yung mga mushrooms na nakuha ko today. So, mix ito ng chanterelle, tsaka itong Musta Torvis Yeni or yung black chanterelle. So, papakita ko sa inyo today paano ko to nililinis and paano natin siya isi-save. Papakita ko sa inyo, guys, how I clean my mushrooms. Usually, gumagamit ako ng newspaper. Tapos, dito ko tinatambak yung mga yung mga tawag nito. Yung mga dust na natira ba. Yung chanterelles, guys, ganito siya. Inuuo din talaga siya. Pero, madali naman siyang tanggalin. Hindi kagaya sa bullets na sobrang dami niya talagang uod. Ayan. Tapos, konti lang talaga yung part na merong uod niyan. So, ganito. Yung sa taas niya, kailangan siyang i-brush. Brush lang. Ganyan lang siya. Pero, ang ano kasi nito, guys, it takes a lot of time. Kaya talaga, itong chanterelles kapag nabenta na, mahal na siya. Kasi mahirap hanapin. Tapos, it takes time to make the linis-linis. Kasi nga, kailangan mo talaga siyang isa-isahin. Hindi pwedeng sabay-sabay lahat-lahat. Kaya ang ginagawa ko sa forest, yung dulo niya lang yung tinatanggal ko, diba? Pansin nyo yung dito niya lang. Kasi, yun yung may lupa-lupa. Para paglagay ko sa basket ko, hindi siya mag-ano-ano ng lupa doon sa aking basket. Tapos yung ibang mushrooms is hindi madamay. So, kahit malinis na yan siya, guys, may mga parts pa rin na kailangan tanggalin. Pero ito, okay na ito siya.
Tapos, itong mga Mustatorvis yani guys, or yung mga black chanterelles, ito, ang ginagawa dito, hinahati siya ng ganun. Kasi minsan, meron siyang snail sa loob. So, we don't want to eat the wrong kind of protein. Ayaw naman natin kumain ng snail or yung slug na yun. Tapos, ibabrush mo ulit siya. Kasi sa loob, meron pa yan siyang mga minsan yung seeds ng tawag nito, seeds ng kuivo or yung birch tree, andyan siya sa loob. Itong chanterelle guys na nalinis ko, pansin nyo diba meron siyang itim-itim. Kasi dito siya nakahalo siya dito sa black chanterelles. Kaya siya merong dark. Ayan o, nagda-dark siya. Kasi ito yung taas ng itong black chanterelle guys, lalo na itong ganito o. Meron siyang itim, pakita ko sa inyo ha. Magda-dark and talaga yung meron siyang yan? Meron siyang color. Kasi ang mushroom, napaka-sensitive din kasi talaga nila na ina-absorb nila yung yung moisture galing sa ibang plant. At tingnan mo to, ayan o, nag-iitim-itim siya kasi nga tabi siya nitong black chanterelle. And that's okay kasi naman, linisin naman natin yan. Tsaka yung black chanterelle nakakain din naman siya, di ba? That's okay. Ang laki nito na part o. Nahati lang to kasi nung pagbunot ko kanina. But it's still very good. Ang laking piece nito o.
Ito yung Sopilo Vahavero guys, or yung funnel chanterelle. Ang paglilinis nito is the same lang din, brush lang din siya. And since it's like a funnel, may buta siya sa gitna. So mas mabuti na i-open din yun. Yan, kagaya ng ano, tawag nito, yung ating Musta Torvis yan, or yung black chanterelle, na ma-open siya sa gitna kasi minsan may mga dahon-dahon din and snails na nakapasok dyan sa loob. Kaya kailangan natin siyang tanggalin. Especially kapag dinadry ko, ginaganito ko talaga siya. And pwede ko pa siyang hatiin ng ganito, isa pa. Yan. Para pag na-dry siya, magiging ano siya, hindi siya ganun ka bulky. Magiging maliit naman siya pero ano, hindi siya magiging super bulky talaga. So ito is Sopilo Vahavero din ito, or itong funnel chanterelle. Or yellow foot ang tawag nila, another name. Yan o. So ganyan siya kalinis. Pero madalas kapag yung mature na or yung mga malalaki na funnel chanterelle, may nakakapasok pa rin talaga na mga slugs sa loob. So, kapag maglinis, kailangan mo talagang tingnan ng maayos kasi ayaw natin kumain ng slug. Minsan pala itong tawag dito, itong chanterelle guys, kapag tinatabi ko siya sa black chanterelle, nag-a-absorb siya ng color ng black chanterelle kasi ang mushrooms, they are like sponges. So, ina-absorb niya yung color ng another kind of mushroom kapag pinagtabi niyo sila. Kaya, yung aking ibang mushroom, napansin ko talaga, ito, sabay ko to nakuha doon sa place kung saan yung mga black chanterelle. Ayan o, in-absorb niya yung color. But that is okay. Kasi, edible din naman yung ating black chanterelle. So, okay lang yung ganyan. Pero pag ibebenta natin, hindi natin ito pwedeng ibenta ng ganito. Dapat sinaw or makinis na yellow lang, di ba? But since this is for our own use, okay lang yan siya. Tapos pag na-dry ito, mawawala na rin yung itim-itim niya kasi magiging ano man ito, magiging dry siya tapos wala na yung kanyang water content. So mag-iiba din talaga ang color ng mushroom kapag nag-dry na siya. Nagiging super pale yellow na siya, hindi na siya kagaya ganito na super bright yellow yung kanyang color kapag hindi pa dry. Hi guys, dito ko na pagpapatuloy pala yung video. Tapos papakita ko na lang later yung mga paglilinis ng tawag nito, yung mga mushrooms na nakuha ko kanina. Andito kami sa bahay ng friend ni Nico. Meron din silang stable dito, meron silang horses. Tapos sabi ko kay Nico, pwede ko kayang tingnan yung sides? Kasi may nakita ako na merong chanterelle dito sa gilid ng kalsada guys. Tapos ang dami nila, ang lalaki pa nila guys. Sabi ko, pwede ko kaya yon i-pick? Sabi ni Nico, pwede naman siguro kasi hindi naman magkaka-interest si Lartsy ng mga mushrooms. Tingnan nyo dito guys, so sobrang daming chanterelles guys. Ang dami-dami nila, as in, sobrang dami. Ayan o. Ayan o. Pupulutin ko to guys kasi wala namang ibang kukuha nito. Ako lang. So, pupulutin natin ito. Hala, ang dami dito guys. Sobrang dami. Pero wala akong lalagyan kasi. Pero itatanungin ko na lang si Nico kung pwede ba kaming bumalik dito bukas. Kasi ano, sobrang dami dito guys. Dito lang to sa labas ng ano, dito sa bahay ng friend ni Nico. Dito oh, sobrang dami guys. Uy, marami talaga siya. As in, puno siya dito oh. Yan oh. Yan oh, sobrang dami. Andoon pa oh. Dandahan tayo dito kasi. Ayan oh, sobrang dami. Uy. Yan oh. Kita nyo ba? Ay, ayun pa guys. Andoon pa. Sobrang dami. As in. Grabe. Grabe kadaghan. No, isang gabi guys, tinulungan ni Nico yung friend niya, si Lartsy nga, na balutin itong mga hay. So, ito na lahat yung hay for the
coming winter para sa mga horses and cows. So this is for sale. Binibenta ito ni Lartsy. And it was a lot of work kasi binalot nila ito isa-isa yan. Pero gamit naman ng machine, but it was already late in the evening na natapos sila. Buti na lang talaga at natapos na kasi umuulan na naman dito sa amin, tapos hindi pwedeng mabasa itong mga hay balls. Yung mga chanterelles na ang doon, guys, bukas ko na lang yan ipipik. Babalikan natin yan. Magpapaalam tayo kay Lartsy kung pwede ba natin yan siyang pulutin. So, balik tayo dito bukas. Check ni Nico si Lartsy, guys. Yan yung friend niya na pinuntahan namin doon. Eh, kaso wala pala siya doon. So, andito siya sa field. Ito is, ano siya, guys? Ito yung leftover ng oats. Naalala nyo yung sa previous video ko na nag-save sila ng oats. Dito yun na field kinuha. So, ito na yung leftover nun. Wala na itong oats. Ay, meron pa. Pero, ano na siya. Ito na yung ginagawang kuivike or yung higaan ng mga horses. So, iha-harvest din to. Kasi, next year, magtatanim na naman dito ng oats or any kind of grain para mas tumubo sila ng mas mabuti. So, kailangan itong i-clear this year para magamit din ng mga animals like their bed or warmer during the winter season. Dito ko na i-end ang video na to, guys. Thank you so much for watching our vlog today. We will see you tomorrow. Hey, hey!